So, good morning everyone. For today, gusto ko lang sana i-share kasi madalas na natatanggap naming tanong, ano daw ang pinaka-best na suspension upgrade? Palagi halos araw-araw ting may gusto magpa-upgrade, yan yung tanong. Napakahirap niyan sagutin kasi yung best is very subjective. Ang daming factors niyan na dapat i-consider. Unang-una, ano ba yung purpose mo para dun sa pag-upgrade? Pangalawa, magkano ba yung budget range na willing ka? Kasi kung sasabihin ko na itong brand na to yung best pero hindi pa rin tutugma dun sa budget na inilaan mo, medyo mahirap pa rin na i-consider yun as best. And also, pagka sinabi kasing best, hindi pa rin basta-basta mako-consider na ito yung best kasi nga maraming factors yan like what I've said, depende sa purpose. Like say for example, may isang brand ng suspension, okay siya kapag ginagamit mo sa off-road pero pagka ginamit mo siya pang daily, medyo makalog o hindi komportable. Pero meron din naman na okay siya sa pang daily o pang araw-araw na gamit pero kapag sa off-road mo naman ginamit, medyo makukulangan ka kasi prone to fade or medyo masyadong wobbly, mga ganyang bagay. So, I think unang-una, ang pinakamaganda dyan is dapat yung shop na mapipili nyo is willing na i-discuss sa inyo kung ano yung mga pros and cons ng bawat brands ng suspension, and then also i-discuss ninyo kung ano ba yung purpose ng pag-upgrade ninyo, more on looks, more on para ma-improve yung everyday driving comfort, or baka meron kayong balak na setup talaga kaya nyo yung ginagawa. That way, before you jump into deciding kung anong brand yung ikakabit, at least more or less na ilatag sa inyo kung bakit yun yung nire-recommend na brand or kung bakit yun yung bagay para dun sa setup na binabalak ninyo. Kasi mahirap yung madalas na na-encounter namin yung naka-upgrade na siya, nakapalit na ng suspensions pero parang hindi raw siya masaya o hindi sila parang hindi na meet yung expectations nila. It's simply because hindi nga na-consider yung mga factors bago nag-upgrade. Basta na lang kinabitan. Ang daming reasons kung bakit ganun. Probably yung shop na napuntahan, yun lang yung stock na meron sila. Or baka yun yung brand na kinikerry nung shop na yun. So, for me, hindi dapat ganun. Dapat very specific kung ano yung purpose, ano yung plans, or ano yung balak nung pag-build na yan. Dapat ma-discuss yan mabuti. So, we can give a lot of options to different builds, different people, different clients. Hindi yung hina-hard sell or pinipilit lang sa isang brand o sa kung ano yung meron. So, that's it for now. Thank you, everyone.